Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, December 6, 2025, ng unang linggo ng Adbyento. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa lahat, para sa bawat sundalo, bawat kawani, at bawat pamilyang lumalaban araw-araw. Marami sa atin ang mukhang matatag sa labas, ngunit pagod sa loob. May pumapasok sa trabaho o sa duty habang may mabigat na dinadalang problema. May mga naglilingkod ng tahimik, ngunit pakiramdam ay hindi napapansin. May mga pamilyang nag-aalala, pero patuloy na umaalalay. At sa gitna ng lahat ng ito, may mensahe ang Diyos para sa atin ngayon. Hindi kita kinalimutan. Aayusin kita. Palalakasin kita. Ihahanda kita sa darating. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, chapter 48, verses 1 to 4 and 9 to 11, ikwinento ni Sirach si Elias, isang propetang puno ng tapang at apoy. Pero tulad natin, nagkaroon din siya ng takot, pagod at panghihina. Hindi dahil perpekto siya kaya ginamit ng Diyos, kundi dahil handa siyang sumunod kahit pagod. Para sa mga sundalo, hindi mo kailangan maging walang takot para maging matapang. Hindi mo kailangan maging pinakamalakas sapagkat ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Para sa ating mga kawani, ang iyong sipag, katapatan at consistent na paglilingkod ay daan din ng Diyos upang tumulong sa iba. Para sa membro ng pamilya, si Elias ay paalala na may tulong ang Diyos. Madalas dumarating sa oras na di mo inaasahan. Tinuturo ni Elias, ginagamit ng Diyos ang mga karaniwang taong patuloy na gumagawa ng tama. Sa ating responsorial psalm, mula sa aklat ng mga awit, chapter 80, napakinggan natin ang panalangin ng pagod, balisa at naghahanap ng direksyon. Panginoon, ibalik mo kami sa iyo. Ipakita mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Ito ang tinig ng taong pagod, hirap at puno ng bigat. At marami sa atin ang nakakakilala sa pakiramdam na ito. Sa mga sundalong may iniisip na misyon, pagod o layo sa pamilya, mga sibilyang pinagsasabay ang trabaho at responsibilidad sa bahay, mga pamilyang patuloy na umaasa at nagdarasal sa gitna ng pangamba. Itinuturo ng awit, nagsisimula ang katatagan kapag muli tayong lumalapit sa Diyos. Kapag ibinubukas natin sa Diyos ang ating pagod at takot, pinapanumbalik niya tayo mula sa loob. Kumakalma ang puso, lumilinaw ang isip, lumalakas ang loob. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng katawan lamang. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 17, verses 9 and 10 to 13, sabi ni Jesus, dumating si Juan na may espiritu ni Elias upang ihanda ang daraanan. Ito'y nagpapaalala sa atin. Bago dumating ang hirap, nagpapadala na ang Diyos ng lakas. Bago dumating ang kalituhan, nagbibigay na siya ng direksyon. Ganito magmahal ang Diyos. Para sa sundalo, bago ka humarap sa misyon, inihahanda na niya ang tapang mo. Para sa sibilyang kawani, bago ka malagay sa mabigat na trabaho, binibigyan ka niya ng pasensya at karunungan. Para sa membro ng pamilya, bago ka malugmok sa pag-alala, pinapatatag niya ang iyong loob.
at pananampalataya. Hindi tayo isinugo ng Diyos nang hindi handa. Ang Adbyento ay panahon ng pagbangon at panibagong lakas. Hindi ibig sabihin ng resilience ay tumigas ang puso, kundi mas lumalim ang tiwala sa Diyos. Ang matibay na puso ay nagsasabing, pagod ako, ngunit inaayos ako ng Diyos. Nababahala ako, ngunit ginagabayan ako ng Diyos. Nahihirapan ako, ngunit kasama ko ang Diyos. Si Elias ay nagtuturo sa atin ng tapang. Ang aklat ng mga awit, nagtuturo sa atin ng tiwala. Si San Juan Bautista, nagtuturo sa atin ng paghahanda. At sabay-sabay nilang sinasabi, pinapanumbalik ka ng Diyos. Pinapalakas ka ng Diyos. At inihahanda niya ang iyong daraanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, ibalik mo ang aming lakas at pag-asa. Basbasan mo ang bawat sundalo, kawani at pamilya. Bigyan mo kami ng tapang, linaw ng isip, at kapayapaan sa bawat araw. Ihanda mo ang aming puso sa mga darating na hamon. Kasama ka namin ngayon at palagi. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.